Howard, look at yourself. You're shaking. Is that what you came to tell me? Touch me? Don't fucking touch me, Sebastian! Don't! Just leave. Kasalukuyang humihingi ng advice si Sebastian sa kanyang therapist sa dahilang hindi nga raw mapigil nito ang kanyang pagiging obsessed na makipaglaro ng apoy sa mga babae sabay kanyang iiwan. Ang payo naman sa kanya ng kanyang therapist ay bilhin na lang daw muna nito ang kanyang libro na tungkol sa tamang asal na nagmumula sa mga magulang. Bago naman umalis si Sebastian at nakita nito ang larawan doon ng anak na dalaga ng kanyang therapist at tila may ibang nais na sabihin. Sabay humingi ito ng mahigpit na yakap sa therapist na para bang gusto niya rin itong biktimahin. Sa pag-alis namang iyon ni Sebastian at tumawag sa therapist ang anak niyang dalaga na tila ba niloko ng kanyang kasintahan, maging ang larawan niya ring walang saplot ay ikinalat sa internet ng dati niyang lalaki. Sambit pa nito na kaya raw ginawa sa kanya iyon ng dati niyang lalaki sa dahilang nahuhumaling daw ito ng lubos sa kanyang hita. Nang marinig naman iyon ng therapist at napagtanto nito na si Sebastian ang tinutukoy ng kanyang anak. Kaya naman dahil doon ay labis na nadismaya ang therapist at nais na bigyan ng matinding leksyon ang playboy na si Sebastian. Dahil naman sa veterano na si Sebastian sa kanyang kalokohan kaya umalis na lang ito ng may ngiti sa kanyang mga mukha at nakakuha pa ng bagong bibiktimahin na babae. Sa kabilang banda atin rin kilalanin ng stepsister naman ni Sebastian at halos katulad niya rin ng trip sa buhay na nagngangalang Catherine. Sikat at popular sa school si Kat kaya naman may isang ina ang lumapit sa kanya at humihingi ng pabor na kung maaari daw nagabayan nito ang kanyang anak na si Cecile upang maging kasing husay niya rin daw ito. Nang biglang dumating naman doon si Sebastian at agad na napansin ang mala-inosenteng aura ni Cecile. At sa pag-alis namang iyon ng mag-ina agad na sambit ni Kat sa kanyang stepbrother na si Sebastian na gusto raw nitong wasakin ang buong pagkatao at reputasyon ni Cecile sa dahilang ito raw ang may kasalanan kaya nakipag-break sa kanya ang dati niyang BF. Gusto ni Kat na gawin daw ni Sebastian na akitin si Cecile at papagamit niya pa ito sa iba't ibang lalaki na kaibigan nga rin ng kanyang stepbrother. Tumanggi naman si Sebastian at sinasabing mayroon daw siyang ibang target na isang babae na nagngangalang Annette at anak ng magiging bago nilang headmaster. Maganda ang reputasyon ni Annette at isa rin itong berhen kaya sambit ni Kat na hindi raw magtatagumpay si Sebastian na makukuha nito si Annette. Dahil doon nagbet ang dalawa at kapag natalo daw sa bet si Sebastian ay kukunin ni Kat ang mamahaling kotse nito. Kung manalo naman si Sebastian ay papayag na raw si Kat na makipagplok-plokan mula kay Sebastian. Kaya sa sumunod na eksena ay masayang nangangabayo si Annette kasama ang kanyang tiyahin. Pumunta naman doon si Sebastian para umpisahan na nga ang kanyang plano na makascore mula sa dalaga. Ngunit itong Annette ay hindi basta-bastang mahuhulog sa planong iyon ni Sebastian sa dahilang alam kasi nito na kung anong karakas ni Sebastian. Dahil sa feeling naman ni Sebastian na naapakan na ang kanyang ego kaya sinabihan niya si Annette na baka lesbian daw ito. Matapos noon makikita naman natin si Cecile na kasalukuyang tinuturuan ng kanyang music teacher na si Ronaldo. Ngunit sa pagbisita doon ni Kat at makikita nito ang dalawa na tila ba umiinit na ang kanilang mga kinikilos. Kaya nag-ingay na lang doon si Kat para matigil naman ang balak ng dalawa. Matapos noon habang nagpapalipas ng oras ang dalawa sa park at nabanggit ni Cecile kay Kat na mayroon daw nag-imbita sa kanya na lalaki upang sumama sa party. Ngunit nangangamba ito na baka mapahiya lang siya dahil wala pa nga itong kahit na anong experience tungkol sa lalaki. Sambit naman ni Kat na turuan niya na lang raw muna si Cecile kung paano humalik ng basic. At sa mga pagkakataong iyon ay mabilis naman naturuan si Cecile at tila nabitin pa nga ito. Nabanggit rin ni Cecile kay Kat na sumulat raw sa kanya si Ronaldo ngunit tinago lang ito ni Cecile dahil baka malaman daw ito ng kanyang ina. Nagpresenta naman si Kat na pwede niya naman raw tulungan si Cecile. Sinabihan niya rin si Cecile na kumuha ng kopya ng sulat sa kanya ni Ronaldo at siya na raw ang bahala sa relasyon ng dalawa. Habang si Sebastian naman ay tuloy pa rin ang pangliligaw kay Annette ngunit red flag talaga ito sa dalaga kahit na ano pa ang kanyang gawin dito. Samantala sa hindi inaasahan ni Sebastian na maaktuhan nito ang dalawa niyang kaibigan na lalaki na kasalukuyang naglalaro ng espada. Sana all. Ngunit ang isang lalaki doon ay si Greg na kaibigan ni Annette, kaya sinindap niya ito na ipagkakalat niya raw sa lahat kapag hindi ito pumunta kay Annette at pabanguhin daw ang kanyang image mula sa dalaga. Kaya sa mga oras na iyon dahil nga sa lubos ang tiwala ni Annette kay Greg kaya mabilis itong nabola ni Greg at napaniwala na hindi naman daw bad boy si Sebastian. Nang malaman naman ito ni Sebastian kaya lubos itong sumaya.
Ngunit nalaman rin nila na ang mother pala ni Cecile ay siyang dahilan kaya bad image si Sebastian mula kay Annette. Sa mga nalamang iyon ni Sebastian ay nagpasya na rin ito na tulungan si Kat na sirain si Cecile dahil sa mother nga nito. Matapos noon tinawagan na rin ni Sebastian si Annette at inaaya niya na ito ng date. Pumayag naman si Annette na sumama na rin kay Sebastian dahil sa mga sinabi nga sa kanya ni Greg. Habang si Kat naman ay sinabi sa mother ni Cecile na karelasyon raw nito ang kanyang music teacher. Kaya dahil doon ay pinagsabihan nito ang kanyang anak na si Cecile at sinabihan naman ng masama si Ronaldo. Nang umalis naman doon si Ronaldo at sa hindi niya inaasahan na naroon ang dalawa at mayroon daw binigay na sulat sa kanya si Cecile. Nang malaman ni Ronaldo na may feelings rin pala si Cecile sa kanya kaya agad rin itong sumagot sa sulat. Pinaalam naman ng dalawa kay Cecile na mayroon na raw sagot sa kanya si Ronaldo. Dahil naman sa excited si Cecile sa mga oras na iyon kaya gumawa ito ng paraan para makapunta agad sa bahay ng magkapatid. Nang makarating naman si Cecile sa bahay ng dalawa agad itong sumagot sa sulat. Ngunit habang kasama ni Sebastian si Cecile ay kinukuhaan niya ito ng larawan, sambit pa niya na bagay daw mag-model si Cecile basta galingan lang raw nito sa mga poses niya. Naniwala naman si Cecile kay Sebastian kaya ginawa na nito ang kahit na anong iutos sa kanya kung paano ang mga sexy pose, hanggang sa inalis na rin ni Sebastian ang jacket ni Cecile para mas maging sexy pa nga raw ito. Matapos noon nang umayaw naman na si Cecile at gusto nang sumulat muli at sambit sa kanya ni Sebastian na tatawagan daw niya ang mother nito kapag hindi ito sumunod sa gusto niya, at dahil sa wala na ring nagawa si Cecile kaya sumunod na lang ito sa nais na gawin sa kanya ni Sebastian. Sambit naman ni Sebastian na gusto niya raw halikan si Cecile at nang aakmang hahalik naman na ito biglang sinabi sa kanya ni Sebastian na ang gusto raw halikan nito ay walang iba kundi ang kanyang kepyas. Kaya sa mga oras na iyon ay tuluyan nang nagawa ni Sebastian ang nais nitong gawin sa inosenteng dalaga. At sa pag-uwing iyon ni Cecile sa kanilang bahay nakita ito ng kanyang ina na tila gulo-gulo ang itsura. Sa sumunod na eksena makikita rin natin na pumasyal sina Cecile at Sebastian sa lugar naman ni Annette, ngunit itong Sebastian ay tamang trip na naman kay Cecile dahil nga sa ginawa niya dito, kaya umalis na lang si Cecile sa sobrang inis nito kay Sebastian. Sa sumunod na araw ang ginawang iyon naman ni Sebastian kay Cecile ay sinabi rin nito kay Kat, sambit naman ni Kat na ayos lang daw iyon upang mas matuto pa nga raw ito sa mga ganoong bagay. Habang si Sebastian naman ay tumungo kay Annette upang ituloy ang kanyang plano, bigla siyang humalik kay Annette at itong dalaga ay tila nagustuhan rin naman, subalit pinigil niya rin agad si Sebastian dahil hindi pa nga raw ito handa sa ganoong gawain. Nagalit tuloy si Sebastian sa dalaga at sinasabihan pa ito na nagpapanggap lang daw ito na kung gusto niya daw ba talaga si Sebastian. Sambit naman ni Annette na kahit siya raw ay hindi na naniniwala sa kanyang sarili. Kaya kinagabihan pinuntahan ni Sebastian si Annette at nagpasya na rin ito na sumuko na para sa dalaga. Ngunit bago pa man tuluyan umalis si Sebastian ay siya namang Annette ay pinigilan ito at sa mga puntong iyon ay handa na rin niyang isuko ang bataan. Subalit sa hindi inaasahan ni Annette na itong Sebastian naman ay biglang nagbago ang isip at hindi ginalaw ang dalaga na handa na sanang ibigay ang sarili sa kanya. Hindi na tuloy malaman ni Sebastian na kung ano na nga ba ang nangyari sa kanya na biglang nalang lalambot sa isang babae. Matapos noon nagpasya naman si Annette na lumayo muna dahil sa kahihiyang naranasan nga niya mula sa pagtanggi sa kanya ni Sebastian. Nang malaman naman iyon ni Sebastian kaya agad niya itong hinanap. Tinawagan niya rin si Greg at nalaman niya dito na patungo raw si Annette sa bahay ng kaibigan ng kanyang mga magulang, ngunit kasalukuyan pa lang naman raw na nasa station si Annette kaya makikita pa naman ito ni Sebastian, at sa kabutihang palad ay nagkita pa ngang muli ang dalawa. At sa muling pagkikita namang muli ng dalawa ay doon na rin nila nagawa ang magpainit ng bawat isa, kaya bago umalis si Annette ay pinaranas muna sa kanya ni Sebastian ang romansang itik na talaga namang. Samantala nang muling umuwi naman si Sebastian ay makikita niya na si Kat ay pasikretong binabayo ni Ronaldo, dahil sa nabitin naman si Kat sa mga oras na iyon kaya inaya niya na rin si Sebastian na gawin na rin nila ang magbombahan. Tumanggi naman si Sebastian sa nais ni Kat sa dahilang si Annette na lamang daw ang kanyang gusto at tila in love na rin siya sa dalaga. Nagalit naman si Kat sa mga nalaman niyang iyon mula sa dalawa. Kaya sinabihan nito si Sebastian na sisirain niya raw ang reputasyon ni Annette at ipagsasabi pa sa ama ng dalaga na headmaster nila na may nangyari nga sa dalawa, dahil sa pangamba na masira ni Kat ang buhay ni Annette kaya isang decision ang gagawin ni Sebastian, kaya pinuntahan nito si Annette at biglang sinabihan ng hindi magagandang salita ang dalaga. Ayun na lang kasi ang alam na paraan ni Sebastian para iwanan na siya ni Annette at hindi na ito masaktan pa. Matapos noon agad na pinaalam ni Sebastian kay Kat na hiwalay na nga sila ni Annette.
Ngunit sambit ni Kath kay Sebastian na alam niya raw na in love pa rin talaga ang kanyang stepbrother mula sa dalagang si Annette. Sinabihan niya pa ito ng loser at hindi raw deserve ni Sebastian ang makuha si Kath, kaya agad naman tinawagan ni Sebastian si Annette ngunit wala na ito doon. Ginawa na lang ni Sebastian ay tumungo ito sa lugar ng kasalukuyang tinutuluyan ni Annette, ngunit hindi siya hinaharap nito kaya pinabigay niya na lang sa dalaga ang diary na naglalaman ng kanyang mga masamang ginawa kasama si Kath. Sinabi niya rin na minahal niya raw talaga si Annette ng sobra ngunit nawala rin agad ito sa kanya dahil sa karma nito. Naghintay ng magdamag si Sebastian sa labas ng hotel ni Annette at umaasa na makakausap niya pa ito. Habang si Kath naman ay tinawagan si Ronaldo at sinasabing sinaktan raw ito ni Sebastian. Dahil sa nakascore nga si Ronaldo kay Kath kaya mabilis itong namanipula ni Kath, kaya agad niyang hinanap si Sebastian upang bigyan ito ng leksyon, at nang magtagpo na ang landas ng dalawa kaya agad na nagpang-abot ang mga ito sa gitna ng daanan. Ngunit sumunod pala rin doon si Annette kaya nakita niya ang dalawa. Subalit nang sinubukan umawat ni Annette sa labanan ng dalawa ay siya naman itong tumilapon sa highway. Nang makita ni Sebastian na mabubundol si Annette ng sasakyan agad itong tumalon para mailigtas ang dalaga, kaya naman sa kasamaang palad ay si Sebastian ang nabangga na dahilan ng kanyang kamatayan. Sumunod na eksena ng mag-umpisa muli ang school year ay sinabay rin nila na bigyang memorial moment si Sebastian. Si Kath na nasa CR naman ay nakita rin siya doon ni Annette at sinabihan siya nito na nakikiramay ito sa pagkawala ng stepbrother niyang si Sebastian. Matapos noon habang nagsasalita naman si Kath sa harap ng mga student at mapapansin niya na tila ba ang karamihan sa kanila ay bigla ang umaalis. Kaya dahil doon ay sinundan niya ang mga ito, at nang makita ni Kath ang mga students na mayroon mga hawak na diary na binibigay naman ni Cecile sa lahat ng naroon, nang makita naman ni Kath ang nilalaman ng diary na tungkol nga sa lahat ng kanyang kasamaan na sinulat ni Sebastian ay napagtanto niya na katapusan niya na rin. Kasama pa doon nakita rin sa kwintas niyang suot na krus ay may lamang bawal na gamot, kaya naman ang lahat ng kasamaan ni Kath ay tuluyan ng nabunyag sa lahat, habang si Annette naman ay mapayapang nagmamaneho ng kotse habang inaalala nito ang mga maliligayang araw nila ni Sebastian. Kung nais niyong mapanood ang full movie nito mga lodi ay tignan niyo na lang muli sa video ang titulo na nakalagay. Naway mag-iwan na rin kayo ng inyong komento tungkol sa ating storya ngayon, mag-like at mag-subscribe na rin kayo mga lodi upang palagi kayong updated sa mga bago nating movie recap. Hanggang sa muli mga kamisteryo. Adios amigos!